Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Eto na nga po pala yung karugtong nung lumabas nga po kami nila mama, papa at kuya. Pagkatapos nga po namin kumain nun ay dumiretso nga lang po muna kami dito sa pagbilhan ng mga sapatos. Bibili po kasi kami ng sapatos ni kuya. Rubber shoes po kasi yung gustong ipabili ni kuya sa kanila mama at papa. Sira na nga din daw po kasi yung rubber shoes niya. At habang hinihintay nga po namin yung pinipili ni kuya na rubber shoes niya, eto nga at tumitingin-tingin nga lang din po muna ako ng rubber shoes ko. Eto nga pong nakita kong rubber shoes, may gulong po pala sa ilalim. Kaya sabi nga po ni mama ay hindi naman daw po yun pwede sa akin. Sinasabihan pa nga po ni papa si kuya na baka may gusto pa nga daw po siyang ibang style ng rubber shoes. Yung pinipili nga po ni papa ay ayaw nga daw po yun ni kuya dahil yung gusto niya nga lang daw po ay yung simple lang. Marami nga din po palang magaganda dito nga po sa mga nakadisplay. At ganitong style nga po pala yung gusto ni kuya oh. Size 43 po pala, eto pong kinuha ni kuya, kaya lang ay hindi niya naman daw po kasya. Kaya eto at kumuha nga po ulit si ate ng size 44. At ipapasukat niya nga po ito kay kuya para po tignan kung kasya niya na. Maganda nga din po pala itong napili ni kuya na design. Sabi pa nga po ni papa ay tumayo nga daw po siya para daw po makita niya kung komportable yung paa niya. Kaso lang mga kalabs, ganun pa rin po, masikip pa rin daw po sa kanya yung size 44. Kaya size 45 naman po yung kinuha ni ate. Kaso lang wala na daw po kasing available na kulay blue, kaya kulay red na nga po yung kinuha ni kuya. Eto lang daw po kasi yung may size 45 na available. Kaya sabi nga po ni kuya ay pwede na nga daw po ito. Sabi nga din po ni papa ay pumili na nga din daw po siya ng black shoes niya para nga daw po magamit niya sa school. Ay yung ginagamit niya po kasi sa school ay pudpod na rin at madulas na nga daw po yun. Lalo na goma nga lang daw po pala yung sapatos ni kuya. Ako naman, sabi ko nga po kay mama ay parang gusto ko nga po yung ganitong sapatos. Rubber shoes nga din po ito na kulay white. Kumukuha nga po ako ng display tapos tinitignan ko nga po kung kakasya sa akin. Size 45 po pala yung pinili ni mama na black shoes ni kuya. Parehas na nga daw po yun sa size ng rubber shoes niya. Nagtry nga din po si kuya ng size 44 kaso lang ay hindi niya naman daw po kasya. Leather nga po pala, eto pong napili ni kuya na black shoes niya. Mas maganda na nga daw po ito sabi ni mama para nga daw po komportable siya. Sinubukan pa nga po itong ilakad ni kuya at sabi niya nga po ay okay lang naman daw po sa paa niya. Kaya sabi nga po ni mama ay okay na nga daw po yan. Pinasukat nga po muna sa akin ni ate eto pong black shoes dahil titignan niya nga daw po kung kakasya sa akin. Ganitong design din naman po yung kukunin ko kaso lang ay white nga po yun. Sabi ko nga po kay ate ay maluwag nga po itong size 37 sa akin. Kaya kumuha nga din po siya ng size 36. Pero eto na nga po yung kulay white. Sabi niya nga ay isukat ko nga daw po ulit kung tama nga lang daw po. Pagkasukat ko pa nga lang po, sabi ko nga po kay mama ay parang maluwag nga po siya. Kaya sabi nga po ni ate ay subukan ko nga daw pong itali yung sintas. Habang sinusukat ko nga po ito mga kalabs ay nagkwekwentuhan nga po sila ate tsaka nga po si mama. Dati nga din po kasing dito nagtatrabaho si tita ko. Kaya nalaman nga po nila na kapatid nga po ni mama si tita. Okay na nga po sa akin yung size 36 dahil medyo may allowance naman po siya. Sabi nga po sa akin ni kuya ay baka pwede ko pa nga daw po itong magamit kapag nga daw po nag-high school ako. Liit lang naman daw po kasi yung paa ko. Eto nga at nagbabayad na nga din po si papa. Alam niyo po ba mga kalab, sa 3 items nga po na binili namin dito ay binigyan nga po nila kami ng discount. Kaya maraming salamat po sa'yo ate. At sa Henderson Shoe Plaza, maraming salamat po sa inyo. At pagkatapos po pala naming bumili ng mga sapatos, ay umikot nga lang po kami para nga po maghanap ng barbershop. At mabuti na nga lang po may open. Kaya dito na nga po kami nagpunta nila papa. Ipapagupit nga po kasi nila
nila mama si kuya dahil sobrang haba na naman nga daw po ng buhok niya. Saktong nandito na rin naman daw po kami sa plaza, kaya ipapagupit na nga din daw po nila si kuya. At bago nga po kami makapunta dito ay meron na po palang ginugupitan si lolo. Kaya eto, habang naghihintay ay naglolokohan nga po muna kami. Niloloko nga lang po namin si Papa dahil sabi niya nga po ay magpapagupit nga daw po ulit siya. Halos wala na nga po siyang buhok pero gusto niya pa rin nga pong ipagupit. Yun lang naman daw pong mga side yung ipapaayos niya. At pagkatapos po palang nagupitan, yung hinihintay namin ay si kuya na nga din po pala yung sumunod. Mabilis nga lang din daw po kasi talagang humaba yung buhok ni kuya at ang kapal-kapal pa nga daw po ng tubo. Pangit na nga din daw po kasing tignan sa kanya, lalo na nga daw po kapag hindi inaayos. Kaya talagang pinapagupitan nga po siya ni mama kapag nga daw po mahaba na. Mas malinis pa rin daw po kasing tignan si kuya kapag nga daw po maiksi yung buhok. Sabi nga po ni mama ay tsaka na nga lang daw po siya magpahaba ng buhok kapag nga daw po marunong na siyang mag-ayos sa sarili niya. At pagkatapos po palang nagupitan ni kuya ay si papa na nga din po yung sumunod na ginupitan. Saglit lang din naman pong gupitan yung buhok ni papa dahil konti lang naman po at sobrang manipis nga po. Pagkatapos po palang gupitan ni lolo, eto nga at may konting pamassage pa nga po sa batok. Halos inaantok pa nga daw po si papa dyan habang minamassage po siya. Sabi nga po niya ay kung pwede pa nga daw po sanang umidlip. Kaso lang hindi naman po kasi pwede at kailangan na nga din po naming umuwi dyan dahil hapon na nga din po. O diba? At ang pogi na nga po ng tatay ko pati nga po ni kuya. At pagkatapos po pala naming magbayad, eto nga at lumabas na nga din po kami. Didiretso nga po kami sa pinagparkingan ni Papa ng motor niya. At dahil nag-commute nga lang po kaming dalawa ni Mama, baka alanganin na nga daw po na may masakyan pa nga daw po kami. Kaya sabi nga po ni Papa ay ihahatid niya nga lang daw po si Kuya sa bahay tapos babalikan niya na nga lang daw po kaming dalawa ni Mama. Saktong may dadaanan pa daw po kasi kami kaya hintayin na nga lang daw po namin siya. Thank you po Mama at Papa sa regalo niyo po sa aming dalawa ni Kuya. Sobrang nagustuhan nga po namin ito, lalo na nga po si Kuya at nakadalawa nga po siya. Yun lang po mga kalobs, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi, God bless to all, bye bye po.